Hi guys, I'm Sir Marco and in this video gagawa tayo ng pandesal. So mga kakailanganin natin ay ang mga sumusunod. No? For dry ingredients, kailangan natin ng ating flour. No? 350 grams na flour, 50 grams na sugar, 25 grams na powdered milk, 2 teaspoon ng instant yeast, 3/4 teaspoon ng salt. Para naman sa ating mga wet ingredients, kailangan natin ng warm water, 200 ml, 1 medium egg, and 35 grams ng margarine. Pwede rin namang butter or oil. Okay, so ang una natin gagawin ay i-mix muna natin yung ating dry ingredients. No? So, yung flour, lalagay natin yung sugar. Yan, yung sugar natin. Lagay natin. So, ito naman, hindi naman siya maselan sa mixing process, sa unang mixing process. Okay lang, ilagay natin lahat ng dry ingredients, saka natin haluin. Ilagay natin yung powdered milk, ayan. Sayang, simutin natin konti. And then, yung yeast natin, lagay natin. At yung ating salt. So, pinagsama-sama muna natin yung ating mga dry ingredients. And then, mix natin na mabuti para maging well-incorporated lang sila. Siyempre, gusto natin well-incorporated sila para mamaya, well-distributed na rin yung ating mga ingredients dito sa ating gagawing dough. After nyan, na-mix na natin ng maayos yung ating dry ingredients, susunod natin yung ating mga wet ingredient. So, yung warm water, ilalagay natin dyan yung ating margarine. Okay. Margarine, and then, syempre, sunod na rin natin yung ating egg later. Margarine muna, tutunawin natin. Simot-simot. So, margarine at warm water muna. Okay. Mix lang natin hanggang matunaw natin yung ating margarine sa warm water. Yan. So, kapag tunaw na yung ating margarine, sunod na natin yung ating egg. No, i-mix well lang natin sila bago natin pagsamahin yung ating dry at yung ating wet ingredients. Okay. Yan. So, well incorporated na yung ating wet ingredients. Ngayon, pagsasamahin na natin yung ating dry and liquid ingredients. So, dahan-dahan lang. Samahin natin. Yan. Simot. So, mix lang natin. Haluin lang natin ng haluin. Tapos, kapag okay na siya dito sa paghalo natin, mamasahin na natin siya. O yan. Medyo pwede na natin siyang i-work ng ating kamay.
Sa ngayon, medyo sticky pa yung dough natin. At dahil nagsama-sama na sila, kumbaga, ay well incorporated na yung ating mga ingredients, sama na yung dry and yung ating mga wet ingredient, pwede na natin siyang i-work sa ating, or masahin dito sa ating working table. No, so, bago tayo mag-start i-work ating dough sa ating working table, medyo i-grease muna natin yung ating table para hindi maging, or maging mas madali yung ating gagawing kneading process. Konti lang naman, di naman sobrang dami. Ayan. And then, lagay natin yung ating dough. So, ninid lang natin to mga 12 to 15 minutes. No, depende kung magiging okay ng kanyang gluten development. Sa ngayon, sticky pa, rough pa yung dough natin, pero later on, makikita nyo, sa katagalan ng pagmamasa, ay magiging smooth na siya and meron na siyang better na gluten development. And so, after mga 15 minutes ng pagmamasa, ayan. So, pwede na natin tingnan kasi kung titingnan natin yung ating dough, smooth na siya at medyo stretchy na. So, titest natin yung ating dough kung okay na. No? Paano natin malalaman kung okay na siya? Nagkakandak tayo ng tinatawag nating window pane test. So, paano ginagawa yon? Walang tayong kapiraso ng ating dough. Then, babanatin lang natin. Unti-unti lang. Yan. So, habang binabanat, dapat nagiging, siya, nai-stretch siya. Yan, i-stretch natin siya. Nagiging manipis without tearing apart, yung hindi napipigtas pero kaya maging manipis na ganito. Yan, so yan, di ba? Window pane test. Kita ba? Yan. No, so, kapag ganon, manipis, hindi napipigtas, hindi nabubutas, ibig sabihin ay okay na yung gluten ng ating dough, ready na siya para sa fermentation process. So kapag ganong ready na for fermentation process, kuha tayo ng ng another mixing bowl, then i-grease natin. Gamit lang ng oil, i-grease natin. Diyan natin siya hahayaang mag-ferment ng 1 hour. Yung fermentation, sabi nga nila, ang tawag ng iba, resting, pinapahinga daw yun do. Ito yung time kung saan nagdo-double in volume or size. Lumulobo yung ating dough. No? So, i-grease lang natin siya. And then, itong ating dough, dahil sabi nga natin, ready na for fermentation process, mag-oil lang tayo ng konti sa kamay, and then bilutin na natin siya. Tupi lang natin mga edges, takin natin pataas, and then, baliktarin natin. Tapos, ra-round na natin siya. Ginaganito lang. Ito. I-round lang natin siya. Hanggang, kung makikita nyo, kumikinis yung pinaka-top layer niya. No? Ang rason nito kung bakit natin ginagawa yung ganitong rounding ay para mamaya yung kanyang fermentation process at expanding ng ating dough ay maging pantay. Okay? So kapag na-round na natin siya ng ganyan, ayan, bilog na siya, smooth na yung surface niya, lalagay natin siya dito sa ating ginris na mixing bowl. Kaya natin ginris para mamaya habang nag-expand siya, dumudulas lang siya doon sa ating mixing bowl. No? Kasi kung hindi, possible na mag-tear apart siya ay mapunit-punit. So, kapag nakalagay na dyan, gigrease lang din natin ulit yung ibabaw. Pwede tayong gumamit ng pastry brush, pero pwede rin naman, ayan, kamay na lang, tapik-tapikin lang natin. Kaya natin siya ginigrease yung top natin, kino-coat natin, para hindi maging dry habang nag-expand yung ating, ating dough. So, yan, after nyan, takpan na natin ang ating cling wrap. And then, ready na siya for 1 hour of fermentation process. Saan na yung dulo nito? So, ayan, i-grease na natin, na-round na natin, at nandito siya sa mixing bowl. Lalagyan lang natin ng cling wrap, tatakpan natin. At fermentation ready na siya. Ayan. So, cling wrap. Ayan. Ayan. So, ayan. Within 1 hour, ay hayaan lang natin siya na mag-ferment. I-rest natin for 1 hour.
after ng ating 1 hour fermentation process, so yung pagpapaalsa, yung resting na tinatawag natin, ito na yung ating dough. Kukunin na natin at tingnan natin kung gaano na inilaki niya. So makikita naman natin, ayan, na malaki na siya, double in size na siya. Ang dahilan niyan kung bakit nagkaganyan, kasi nga yung yeast natin, di ba, ginawa niya na yung kanyang trabaho, nag-conduct siya ng fermentation process, nag-produce ng carbon dioxide. Yan. Kaya nag-double in size yung ating dough. So, i-work na natin yung ating dough. Unang gagawin natin ay i-grease muna natin yung ating magiging pinaka-working station ulit. Yan. And then, i-deflate natin yung ating dough. Pag magde-deflate tayo ng dough, meron tayong tinatawag na punching. No? Hindi natin literal na susuntukin yung dough. De-deflate natin, ibig sabihin, tatanggalin lang natin yung mga hangin niya, no? Yung kanyang carbon dioxide na naipon kasi nga, magiging maasim yung ating dough. Okay? Game. So, punch na natin. Yan. Ito. Close up mo, Carlo. Yan. So, dinideplate lang natin. Tinatanggal natin yung carbon dioxide. Yan. Tapos, after nun, kukunin natin. Tapos, lagay natin sa ating working area. No, imamasa pa natin siya ng konti. Mga 1 to 2 minutes lang para matanggal natin yung carbon dioxide niya na ipon. And, ma-redistribute natin yung kanyang mga ingredients dun sa ating dough. Okay, so after nyan, kunin lang natin yung ating weighing scale and then titimbangin natin yung ating mga dough. Ipoportion natin siya ng 25 grams. So ito yung ating baking sheet or cookie sheet. Naka-grease na siya para rerekta na natin after nating mag-portion. At ito naman yung breadcrumbs na gagamitin natin para ma-coat natin yung ating 25 grams na mga dough na gagawin nating pinakapandesal na mamaya. So, timbang muna tayo. Mga 25 grams lang yung kailangan natin per piece. It's 25. Okay, so after nating timbangin, no, by portion, 25 grams each, ngayon bibilugin naman natin siya, tapos i-coat natin sa ating breadcrumbs, and then ipopwesto na natin sa ating cookie sheet. No? And then after nun, tsaka na natin siya ipoproofing o yung second na resting ng ating dough. So, bibilog natin. Kuha lang tayo isang piraso, bibilugin. Yan, bilog lang. Yan, pag nabilog natin, babalutin natin ngayon ng breadcrumbs. And then, lagay na natin sa ating cookie sheet. Okay, so, ulitin lang natin yung process yan hanggang matapos natin itong lahat ng to. So, yan. After nating i-round and then lagyan natin ng breadcrumbs. So, handa na siya para sa proofing stage niya. Ito yung second resting ng ating dough. Mga 30 minutes lang natin siyang i-rest. Tapos, after ng 30 minutes na resting, doon na natin siya i-bake mamaya. So, after ng 30 minutes na proofing, yung resting natin na kalahating oras,
ito na yung ating mga dough na i-break na natin para maging pandesal. No? So kanina, nung nagpo-proofing tayo, pinreheat na rin natin yung oven natin. So yung oven natin dapat ma-reach nyo yung 350 degrees Fahrenheit na init bago natin isalang, no, ipasok yung ating lulutuing tinapay sa ating oven. So okay na yung kanyang temperature, okay na rin yung proofing natin. So start na natin yung pinaka-baking process. So dito, dapat mabilis lang ipasok at maisara agad para yung temperature niya hindi bumagsak. So yan, pasok lang natin ng mabilis. And then, sara na natin. Itong baking process natin ay 12 to 15 minutes. So mamaya, 12 minutes, check natin. Tapos kung okay na, tapos na tayo sa ating paggawa ng pandesal. So after ng 12 minutes ng baking process, chinek natin no, yung ating tinapay at nakikita natin na golden brown yung kanyang appearance at medyo naamoy na natin, no, naamoy pandesal na siya. So dahil doon, pwede natin siyang kunin dahil indication yun na luto na yung ating pandesal. Yan. So yan yung ating basic na pandesal at tingnan natin, mag-open tayo ng isang piraso. Ito. Okay. Okay, di ba? Di ba? Okay na siya. So yan, basic pandesal natin.